Hi guys, welcome dito sa Resan Tarot reading nito for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Tigas. Oh. I decided long ago never to walk on anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I leave a belief. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Your energy at this time. This is a collective reading, guys. Oh, Queen of Cups and ay parang palang pa. Upright ba to? Ay parang palang. Upright ba? Palang. Upright ba tong Queen of Wands? In reverse to yan. Sa ilalim kasi to yan. In reverse. Ay. Hindi ka ganon ka-fiery. Hindi ka ganon ka-passionate. Parang malambot ka. Ganon, malambot ka ngayon. Soft-hearted. So, caring. Parang meron kang iniingatan. Pinapahalagahan. You care a lot towards someone. On someone. You care, you feel na parang you're so caring, loving, affectionate towards someone or anybody. Hindi ka ganun ka strong yung personality mo, hindi soft in reverse eh. And Queen of Cups, maybe towards your person, hindi ka na nakaka-intimidate yung energy mo sa kanya. Hindi nakaka-intimidate yung energy mo kasi in reverse to, soft pa. Feminine. Same, feminine din naman to, pero strong pagka ganito nakaka-intimidate. Nakaka-intimidate pagka upright to eh. Parang so strong. Parang fiery yung personality pag upright. Ano pa ang energy mo ngayon? Uy, nabangga. Upright pa yung the sun kasi nabangga yan eh. Oh, upright naman siya. Masiyahin ka. At parang bata. Bold and daring. Charming. Pero hindi nakaka-intimidate yung energy mo. Soft. Positive, pero soft siya. Hindi nakaka-intimidate. Yun ang clarification ng... Kasi clarification lang to eh. Ay, clarification ba? Sama ko na nga. Ano pa ang energy mo ngayon? Ay, the star. And 3 of Swords.
More clarification with the star and the three of swords here. Oh my gosh! May ex ka. Positive ka sa pagdating sa connection nyo ng ex mo. Na na magkabalikan pa kayo. Na you're positive na hindi sa magkabalikan kayo, hindi yun ang term dyan eh. Ano daw eh, na mag-reach out pa siya sa'yo, na mag-offer siya ng cup of love sa'yo. Oo, yun na nga. Ayun. You're still positive na mag-offer siya sa'yo ng cup of love. Parang hopeful ka pa. Wala namang masama dun. Hopeful ka pa na umaasa ka or positive ka. Naniniwala ka. Parang yung mind mo, naniniwala ka o umaasa ka, positibo ka na hindi yung magkabalikan, na mag-offer pa ng cup of love yung ex mo sa'yo, na si King of Wands in reverse. Parang kayo ng energy, parang hindi kayo nagtitake ng action sa isa't isa ng ex mo na yan. Parang hindi kayo ganun ka-goal driven, pero mahal nyo ang isa't isa. Parang mahalaga o importante, lalo na ikaw, nasa energy mo to, na mahalaga pa rin siya sa'yo, na importante siya sa'yo, para siyang trophy para sa'yo. Parang valuable, importante siya sa'yo eh. Yan yung person na natatouch ka talaga, nagiging emotional ka, nagiging sensitive ka, at hindi mo mapigilan to. Lumalambot yung puso mo pagdating sa kanya. Kasi, kumbaga, na-in-love ka kasi sa person na yan. Ito ba? Itong person mo na to na King of Wands and reverse yung energy niya. Ex mo daw yan eh. Anong feelings yan sa'yo ni King of Wands in reverse? Ano pa ang feelings ni King of Wands in reverse niyan sa'yo? Nagja-juggling to. Hindi siya sure sa'yo. May doubt. Nadadalawang isip to. Kung ikaw ba yung asawahin niya o ano, yung isa niyang option. Tingnan natin. Hindi. Tingin niya hindi ikaw yung ano. Tingin niya hindi ikaw yung makatuluyan niya. Hindi eh. Kasi in reverse yan. Tingin niya, hindi ka fit na maging asawa niya. Kasi hindi naman, hindi yan ang word. Tingin niya, hindi kayo compatible. Hindi ganon. Tingin niya, hindi maging kumpleto ang buhay niya o ikaw yung pangasawa niya. That's why nag-juggling siya. Hindi. Tingin niya, feeling niya maghirap siya o konti yung pera niya o hindi siya mamuhay na mayaman pag ikaw yung asawa niya. Ganon. Yun ba? Oo. Feeling niya hindi siya mamuhay ng mayaman, na maghirap siya pag ikaw yung asawa niya. Ano to parang practical na tao na mahalaga sa kanya yung kayamanan, yung ma-maintain yung stability
niya, kung stable na yung buhay niya. Yun ang feeling niya, na hindi siya mamuhay ng mayaman at prosperous kung ikaw yung mapapangasawa niya. Na parang mag-juggling siya sa pera, parang mahirapan siya sa pera, pananalapi, pag ikaw yung asawa niya. Bakit? Bakit daw mahirapan siya sa pananalapi pag ikaw yung asawa niya? Bakit feeling niya ganun? Na mahirapan siya sa pananalapi pag ikaw yung asawa niya. Bakit naman niya naisip yun o ganun ang na-feel niya na mahirapan siya sa pananalapi pag ikaw yung pangasawa niya? Tingnan na natin kung anong reason. Dahil ang tingin niya deceitful ka, selfish ka, cheater ka, o pwedeng magnanakaw ka. Yun ba tingin niya sa'yo, magnanakaw ka? Hindi magnanakaw. Kundi, yung ano ka, gold digger. Yun ang tingin niya. Baka gold digger kasi sa pera yun guys eh. Pwede. Upright ba to? Kasi palang yan eh. Upright ba yung nahangman? Tingnan natin. Pwede. Parang nagja-juggling siya. Baka iniisip niya, gold, parang sa tingin niya siguro, gold digger ka. Parang ganun, 50-50. Parang, ang tingin niya, baka gold digger to. Ganun. O kaya, ang tingin niya ay, hututan mo siya ng pera and then lalayas ka, alis ka kasi parang sneak away oh. Tama. Hindi ganun, hututan mo siya ng pera and then aalis ka. Ang tingin niya, scamin mo siya, yung mang scam ka ba? Hindi naman. Tingin niya gold digger. Yun, pwede yun. Parang sa isip niya siguro, feeling niya, baka ano lang to, manghut-hut, parang yun ang feeling niya sa'yo na parang gold digger ka, pero 50-50. Kasi palang talaga eh. Ang feeling niya, deceitful ka. Ang feeling niya ay trickster ka sa pera. Trickster ka. Hindi naman. Merong iba pa dyan, maliban sa gold digger. Malapit sa word na gold digger. Ang feeling niya, hututan mo siya ng pera. Hututan ng pera. Yung kanina hututan mo siya ng pera, di ba? Na pag naubos mo ng pera niya, lalayo ka na. Ito naman, feeling niya, hututan mo siya ng pera. Hindi eh. Gold digger talaga. Hingian mo siya ng hingian ng pera. Yun ang Kasi parang, yung hingian mo siya ng hingian ng pera kasi merong clarification ng 6 of Pentacles. Ang feeling niya, hingian mo siya ng hingian ng pera hanggang sa maubos yung pera niya. Hanggang sa ganon. Parang gold digger nga. Ganon na nga. Yun ang term dyan eh. Hingian mo siya ng hingian ng pera. Hanggang sa mahirapan siya sa pananalapi. Ayun. Kakaiba tong reading na to. Wait lang. Inom mo na. That's why. Ano naman ang iniisip niya sa'yo ngayon? Iniisip ka ba ngayon ni King of Wands in reverse na yan? O, iniisip ka niya. O daw. Anong iniisip ngayon ni King of Wands in reverse na yan? Anong iniisip ngayon ni King of Wands sa'yo? Ma-unite kayo, magsama kayo. Pero feeling niya,
hingian mo siya ng hingian ng pera, ayun no, feeling niya may pagka-gold digger ka. Yun ang feeling niya eh. Ano magawa natin at yan, no, 'di ba? Talagang yung exact word talaga, 'di ba? Stricto yung nag-guide. um, siguro angel yung nag-guide na yan. Angel po bang nag-guide ngayon? Let's see. Oh, angel ang nag-guide ngayon. Ewan ko lang kung sino angel. Oh. Pero ang iniisip niya, ang may-unite kayong dalawa. Na you are divinely guided. Na you will be together. Pero feeling niya to ha, na mamuhay siya ng mahirap sa'yo. O hindi siya mamuhay ng prospero sa'yo. Kasi feeling niya, hingian mo siya ng hingian ng pera at mahirapan siya sa pananalapi. Baka kukunti na lang yung yung naipon niya. Yung pera niya, yung naipon niya daw. Oh. Ano ba to? Sinusulsulan ng devil, yung person mo na may pagka-gold digger ka. Hindi naman. Masyado lang sigurong clever ito mag-isip. Tingnan natin ha, kung siya ang makatadhana sa'yo ha. Kasi, yan ang malapit sa puso mo eh. Yan ang person na in love ka eh. Si King of Wands in Reverse. Si King of Wands in Reverse na yan ba ang nakatadhana sa'yo na person? Tingnan natin. Hindi. Hindi siya. Hindi siya ang nakatadhana sa'yo na person. Si King of Wands in Reverse. May nakatadhana ba sa'yo na ibang person? Tingnan natin. Meron. Iba yung nakatadhana sa'yo, hindi si King of Wands. Hindi yung taong malapit sa puso mo na mahal mo. Na in love ka o importante sa'yo. Kahit ex mo na yan, mahal mo pa rin siya o importante pa rin siya sa'yo. Parang pinapahalagahan mo pa rin. Parang ganun. Parang siyang trophy. Parang ganun. Parang, hindi naman trophy. Basta mahalaga siya sa'yo. Kasi mahal mo siya. Malapit yung loob mo sa kanya, malambot yung puso mo sa kanya talaga. Naging sensitive ka, emotional pagdating kay King of Wands and Reverse. Pero hindi siya ang nakatadhana sa'yo. Merong iba na nakatadhana sa'yo. Sino ba yung person na nakatadhana talaga sa'yo? Tingnan natin. Si Eight of Pentacles in Reverse. And Queen of Swords in Reverse. Hindi na siya nagpuput ng effort or hard work sa paglagay ng boundary, a healthy boundary between the two of you. Yes, between the two of you. Kasi, bakit? Dahil malapit ang divine timing sa inyong dalawa? Hindi. Dahil hindi niya mapigilan yung emotion niya sa'yo, yung nararamdaman niya sa'yo. Hindi niya mapigilan yung emotion niya, yung feelings niya sa'yo. Kaya, parang, hinayaan niya na lang. Parang todo effort, todo, put ng hard work to, maybe lately or dati, para lang kontrolin niya yung emosyon niya
ng isip niya na mapakold niyo yung damdamin niya pagdating sa'yo. Pero ngayon, hindi na siya naglalagay ng boundary. Hindi na siya nag-e-effort o nagpuput ng hard work para maglagay pa ng boundary. Inalaw niya na yung emotion niya kung ano talaga yung naramdaman niya. Then, yun ang naramdaman niya. Hindi na niya kinokontrol yung damdamin niya ng isipan niya. Parang ina-accept niya na kung ano talaga yung tunay niya nararamdaman. Ibig sabihin, hindi na to takot na ma-in love sa'yo ng tuluyan. Oo. Hindi na siya takot na ma-in love sa'yo ng tuluyan. Na bumuhos yung emosyon sa'yo. Na magkaroon ulit ng new beginning sa inyo. Or yung ma-in love sa'yo ng tuluyan. Yung mahulog sa'yo ng tuluyan. Dati pinagpigilan pa niya kasi for sure takot na masaktan. Takot na gano'n naman yung mga yung mga parang naduduwag pa di ba? Pagdating sa relationship, mayroong mga ganong tao. Sino to? Ano pang energy nitong person na to na nakatadhana sa'yo? 7 of coins in reverse. Hindi na din siya natitinga or nag-aantay. So, what's with the 7 of wands? 7 of coins. What's with the 7 of coins in reverse energy niya? Oh my gosh. Ready na to na magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Itong person na to. Hindi na siya nag-aantay. Ibig sabihin stable, secured, matibay na yung pundasyon niya. Hindi na siya nag-aantay pa kung kailan siya kikilos o mag-take ng action sa'yo. Ibig sabihin, ready na siya talaga guys na makasal, makasama ka sa buhay. Yan. O ang mag-asawa, ready na siya. Handa na siyang mag-asawa. Kung dati nag-aantay pa siya o pinaantay man, kung hindi pa divine timing, or nag-antay lang siya ng tamang panahon, kung kailan siya ready, basta, ayan na, ready na siya. Hindi na siya nag-aantay pa. Instead, ready na siya na pakasalan ka, ang mag-asawa, ang magsama kayo, ang magkaroon ng stability sa inyo. Ganon. Ano pa? Ang feelings nitong person na to na nakatadhana sa'yo. Anong feelings yan sa'yo ng person na yan na nakatadhana sa'yo? Tatlo. Actually, parang dahil sa hindi kanya talagang gustong-gusto ano nakatadhana sa iyo, kung kaya hindi siya willing na ipaglaban ka, na mag-invest sa'yo, na maging generous ng time, effort sa'yo. Ganun ang kanyang feelings. Kasi hindi kanya gustong-gusto. Pero siya ang nakatadhana sa'yo. Ayan. Ano pa? Feelings. Yun ang feelings eh. Pero yan ang nakatadhana sa'yo. Kaya, ready na siya na magsama kayong dalawa. Ano yun? Hindi ikaw yung type niya nitong person na to na nakatadhana sa'yo. Oo, hindi ikaw yung type niyang
mapangasawa o ang makasama o ang mag-start ng um, magsama kayong dalawa, yung ganun ba, yung mag-start ng family. Hindi ikaw yung type niya, hindi ikaw yung type niya, o ano ba, baka may iba siyang gusto talagang mapangasawa, may iba siyang gusto na mapangasawa. Wala naman, pero hindi ikaw yung type niya na mapangasawa. Siguro hindi ikaw yung ideal spouse niya. Ganun ba? Oh my gosh. Pero guys, siya kasi ang nakatadhana sa'yo. Ikaw ba, type mo ba to? Tingnan natin na. Type mo ba tong person na to na mapangasawa? Hindi din. Pero kayong nakatadhana sa isa't isa. Hindi nyo type na mapangasawa ng isa't isa. Kung ex mo to, maaari nag-away kayo kung kaya ganyan. Nagkaroon ng argument, conflict. Or kung ex ma, ano magawa nyo. At kayo ang nakatadhana sa isa't isa. Message ng angels for you. Ba't ganun? So complicated. Spring, your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Yung desires mo daw ay ma-fully manifest as the flowers begin to bloom. Malapit na ba kayong pagsamahin ng tadhana nitong nakatadhana na person sa'yo? Hindi pa. In the near future pa kayo pagsamahin ng tadhana ng person na yun na nakatadhana sa'yo. Oo, in the near future pa yan. Oh. Destiny. Clarified by Wheel of Fortune. Nakatadhana ka kayong dalawa. Pero in the near future pa, guys. In the near future pa. May mga nagkakagusto ba sa'yo? Ibang person? Oo. Pero tahimik lang sila. Kinikip nila sa sarili nila. Pero, tahimik lang sila. Sa ngayon, baka ipupurso ka nila. Pero may nakatadhana sa'yo. Ano to? Nagbabalak na ba itong mga nagkakagusto sa'yo na ipurso ka? Upright ba to? Palang yun eh. In reverse, hindi. Kasi tingin nila hindi sila magtatagumpay. Bakit hindi daw magtatagumpay? Kasi iniisip nila na hindi mo sila mataypan, ganon. Oo. Niisip nila na hindi mo sila mataypan. Siguro mapili, choosy. Bakit alam nila na choosy ka? O hindi naman. Kasi alam nila na merong kang minamahal at yun lang ang gusto mo. Na yun ang iwan sa'yo, yun ang left out in the cold sa'yo, sila, yan pa rin ang nagka-cloud sa isipan mo. Yun. Parang nahirapan kang makalimutan yun, yung tao na yun. Ito, sino bang tinutukoy nila? Ito si King of Wands na yan. Hindi. Baka yung iba mong ex. Pero ang totoo, ito yung malapit sa puso mo na importante sa'yo, si King of Wands in reverse.
So, ito na lamang guys for collective reading. So, mga baguhan ko dito sa aking channel, please do subscribe. So, ayan. Collective reading to guys ha.